Sa Islam, hindi mo kailangan magsakripisyo ng isang tao o magsakripisyo ng isang propeta na kukunin ang kanyang buhay o iaalay, papatayin para lang mapatawad yung ating kasalanan. Napansin nyo, mas lalo na iisipin pa, anak ng Diyos, kailangan isakripisyo ang kanyang dugo para lang mapatawad ating kasalanan. Ang Diyos ba'y hindi pwedeng patawarin na lang tayo ng Allah na wala ka nang kailangan patayin pa na tao? Meron kang kapitbahay na gumawa ng kasalanan, tapos ang ikukulong, ang magbabayad is anak mo. Papayag ka ba na magbabayad is yung anak? Ito ang kagandahan sa Islam na anuman pagkakasala ng isang tao, balik loob lang siya sa Allah. Huwag siyang mawalan ng hope. Maalala mo yung ayah sa Quran, sabi ng Allah, "Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim." O sabihin mo sa aking alipin ng mga nagkasala sa kanilang sarili. Alam mo ba kung kailan ka namatay? Kanina lang paggising mo. Ano bang sinasabi mo paggising mo sa umaga? Ano yung dua na meaning na yun? Di ba? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sa malapit na kahulugan, papasalamat ka sa Allah ang nagbigay sa iyo ng buhay. Pagkatapos mo ano? Kaya hindi din magkaroon ng asawa. Ito ang sagot sa mga single ngayon. Mga naghanap ng forever nila. Ito, istighfar. Hindi umuulan sa lugar niyo, marami kang pananim, natutuyo na. Itong solusyon. Sinabi na sa Quran. At bababaan niya kayo ng Okay, inshallah mag-start na po tayo. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng buong salibutan, at ang kanyang pagpapala ay sa mga ating huling propeta, sa kanyang pamilya at kasamahan at sino man sumunod sa kanila. Maraming salamat po sa join dito sa Mopa Academy, Messenger of Peace Academy. Tayo po ulit na imbitahan sa kanilang webinar twice a month. Meron po ako dito at meron din sa mga ibang sheikh na na-invite nila, inshallah, na minsan maka-attend din tayo. So, itong paksa, topic natin today is about sa ang kahalagahan ng istighfar, ang paghingi ng kapatawaran sa Allah. Ito ay napakahalaga din sa atin pang-araw-araw na tayo ay kailangan natin alalahanin palagi ang paghingi ng kapatawaran dahil tayo ay makasalanan o nagkakamali. Kuliban ni Adam khata, lahat ng anak ni Adam ay nagkakamali. Pero ang mainam sa kanila is yung nagbabalik loob sa Allah. So normal na tayo ay bilang tao na nilikha niya, nilikha tayong daif, mahina, tayo mga tao ay mahina. Kaya kailangan natin lagi mag-isip sa pagbabalik loob sa Allah, sa paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Ang kagandahan sa Islam, dahil ito yung relihiyon na ipinadala simula noon panahon kay Adam at sa lahat ng mga propetang pinadala ng Diyos, at nakumpleto siya sa panahon ni Prophet Muhammad, peace be upon him, na kumpleto na ang buong batas at ipinag-uutos ng Allah dito. Sa Islam, hindi mo kailangan magsakripisyo ng isang tao o magsakripisyo ng isang propeta na kukunin ang kanyang buhay o iaalay, papatayin o ipapako sa cross o anuman o anak niya kuno para lang mapatawad yung ating kasalanan. Napansin nyo, hindi kagaya sa ibang paniniwala na kailangan pa may dumanak na dugo na isakripisyo ang isang tao, ang isang propeta. Mas lalo na iisipin pa, anak ng Diyos, na kailangan isakripisyo ang kanyang dugo para lang mapatawad ating kasalanan. Ang Diyos ba'y hindi pwedeng patawarin na lang tayo ng Allah na wala ka nang kailangan patayin pa na tao o ipako pa na tao o isakripisyo pa na propeta niya, tapos lalo pa iniisip pa yun na anak, di ba? Ikaw ba, anak mo, papayag mo? Papayag ka na meron kang kapitbahay na gumawa ng kasalanan, kapitbahay mo, yung anak nila, malaking kasalanan, baka nakapagnakaw, pumatay ng tao or ano man nagawa niya. Tapos ang ikukulong, ang magbabayad is anak mo. Papayag ka ba na magbabayad is yung anak mo? Di ba? Hindi. Napaka-logic. Ako may gagawin akong kasalanan. Ang ikukulong ng barangay o ikukulong ng police is dapat yung anak mo ang magbayad ng parusa. Di ba? Dapat ang anak mo ang ikukulong o anak mo ang magde-death penalty. Papayag ka ba? Kahit sinong magulang sasabihin kabaliwan ito. Bakit magbabayad anak ko, hindi naman yung kasalanan? So bakit magbabayad kung iisipin mong kung may anak ang Diyos, bakit siya ang magbabayad ng kasalanan ng lahat? Di ba? At lalo na, walang anak ang Diyos para ipadala na patayin nila. Dahil ang pinadala niya is mga propeta, mga sugo niya, para turuan yung mga tao kung anong gagawin. Paano sambahin ang nag-iisang Diyos na ito. So, it makes no sense, di ba? Yung gawain ng ganon. Unlike sa Islam, diretsong kapatawaran. Humingi ka, anytime, anywhere. Saan ka man nagkasala ka, humingi ka ng tawad. Agad-agad. Walang problema, gaano man kabigat ang kasalanan mo.
gaano man ito kalaki. Kaya ang kahalagahan yung pag-istighfar. Paghingi mo palagi ng tawad sa Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. At marami pang mga istighfar at yung mga adhkar sa umaga at sa gabi na mga nire-recite. Meron Hisnul Muslim. Pwede kayo mag-open ng mga book, ng mga pamphlets na ganun. Hisnul Muslim, mga ganito. Pero ito nga lang nasa full Arabic siya. Meron mga nakatagalog, meron din PDF or mga application na Tagalog. Meron na din available. Hisnul Muslim na may translation ng Tagalog. Andun yung mga dua, ginagawa, paggising, anong mga sinasabi, paggising mo. Tayo mga Muslim, ang pagsamba natin ay 24 hours. Paano nagiging 24 hours? Akala ng mga iba na ang pagdarasal natin ay nasa 5 times a day lang. Yes, yun yung salah. Pero ang isang Muslim, ang buhay niya, nilikha tayo para saan? Saan tayo nilikha? Lagi natin naririnig, di ba? Sabi ng Allah sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang mga engkanto. Ito yung mga sinasabing engkanto, yung mga hindi nakikita. Well, medyo malapit sa Tagalog is engkanto or mga hindi nakikita na nilikha. Hindi ko nilikha itong mga to o ang mga tao, mga manusya, maliban lang na ako ay sambahin. So, ang purpose natin dito sa mundo is pagsamba, di ba? Yung mga babaeng nahihirapan mag-hijab, ganito, ang isipin lang nila, ito ay pagsamba. Ang paglikha sa kanya is purpose, pagsamba. Kaya bakit siya mag-hijab? Ito ay pagsamba. Pagsamba sa Allah. Pagsunod sa kanyang utos. Para ma-motivate din minsan yung isang tao, malaman niya anong purpose. Di ba? Kaya ang bago mauna din yung mga batas, kailangan yung tauhid, yung akida niya, yung paniniwala niya sa Allah ng matibay. Kasi pag matibay yung paniniwala niya sa Allah, siya na mismo susunod, kusa. Di ba? Siya na mismo maintindihan niya yung batas. Ang tao kung hindi niya kilala ang batas o yung pulis na manghuhuli yan sa ganitong maling na ginawa mo, hindi niya matatakot. Wala yang pakialam sa batas. So kailangan makilala niya muna sino ba yung nagpadala nitong batas. Diba? Sino siya? Ano siya? Siya yung hindi natutulog. Siya yung walang hangganan. Siya yung lamang kahit antok ay hindi inaantok. Diba? Nasa Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala nawm. So, nalalaman niya lahat. Kanyang may kaalaman sa lahat. Ito ang kagandahan sa Islam na anuman pagkakasala ng isang tao, balik loob lang siya sa Allah. Huwag siyang mawalan ng hope. Maalala mo yung ayah sa Quran. Sabi ng Allah, Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. O sabihin mo sa aking alipin ng mga nagkasala sa kanilang sarili. Pwede nyo check mabuti yung Tagalog translation din yun. La taqnatu min rahmatillah. Huwag sila mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ang Allah ay pinapatawad niya lahat ng klaseng kasalanan. Lahat. Innahu huwal ghafurur rahim. Siya mapagpatawad, maawain. So, sino tinatawag ng Allah dito sa verse na ito? Sino tinatawag niya? Ikaw at ako. Ikaw na makasalanan na alipin niya. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. O sabihin mo sa aking alipin ng mga nagkasala sa kanilang sarili. Anong sabi? La taqnatu min rahmatillah. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Lahat ng klaseng kasalanan pinapatawad niya. Kahit nakapag-shirk pa, hanggat buhay ka, may pag-asa. Nakapagtambal ka sa Allah, may pag-asa. Habang buhay ka, ikaw balik loob. Sambahin lang siya ng nag-iisa. Lumayo na sa mga nakagisnan, na mga bida, mga gawain, mga shirk, mga pagtatambal, mga pamahiin, mga paniniwala pa sa pampaswerte. Alisin na lahat yan, may pag-asa pa. At bumalik ka sa paniniwala lamang sa Kanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Siya'y pinapatawad niya lahat ng klaseng kasalanan. So, naintindihan niya. So, yung pag-iistighfar, paghingi ng tawad sa Allah. May kwento noon na isang sheikh, pinuntahan ng mga tao, iba't ibang klaseng problema. Unang taong lumapit niya, sheikh, walang ulan sa lugar namin. Tuyong-tuyo na El Nino, kumbaga. Natutuyo yung mga pananim, talagang hindi na umuulan ilang buwan o something, may problema sila. Sabi ng advice ng sheikh sa kanya, mag-istighfar kayo. Hingi kayo ng tawad sa Allah. Tapos another tao may problema na dumating. Kaya sheikh, hindi kami magkaanak ng asawa ko or matagal na. Hindi sila nagkakaroon ng anak. Sabi ng sheikh, advice niya, mag-istighfar kayo. Hingi kayo ng tawad. Tapos dumating na naman ang isang tao may ganun. Iba naman problema din. Ganito, ganyan. O may kahirapan sa kanila o anuman. Sabi, mag-ano kayo? Istighfar. Hingi kayo ng istighfar. Kaya nagtaka na yung isang taong katabi ng sheikh. Katabi ng religious na tao. Kaya sheikh, lahat yung taong iba-iba ang problema. Isa lang ang kumbaga gamot ang binibigay mo lang sa kanila, isang reseta lang sa iba't ibang sakit nila. Kaya sabi niya, lahat sila iba-iba problema pero isa lang ang binibigay mong advice sa kanila, yung istighfar. Na lahat sila sabihin nila yon. Sabi ng Sheikh, yes, nasa Quran. Nasa Quran na binanggit ng Allah yung nangyari kay Propeta Noah alayhis salam. So, chapter Noah din sa Nuh, 71 pala, verse 10. Mabubuksan niyo to sa Quran Tagalog. Pwede kayo mag-download yan, libre. Tapos may translation din ng Tagalog.
Sabi, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Na aking sinabi sa aking sambayanan, hilingin ninyo ang kapatawaran ng inyong Rabb na tagapaglikha sa inyong mga kasalanan. At magsisi kayo sa Kanya mula sa inyong di paniniwala. Dahil katayakan, ang Allah ay ganap na mapagpatawad sino man nagsisisi mula sa Kanyang alipin at nagbalik loob sa Kanya. Ito yung malapit kahulugan niya sa Tagalog. Malinaw naman po siguro ang ating Tagalog dito. At ano yun? So, humingi kayo ng tawad. Yusril sama alaikum midrara. Kung kayo ay magsisisi at hihingi ng kapatawaran, ay ibababa ng Allah sa inyo ang masaganang tubig ulan. Tingnan nyo, yung istighfar. Ano nagagawa ng istighfar? Hindi umuulan sa lugar nyo? Farmer ka? Marami kang pananim? Natutuyo na? Itong solusyon. Tingnan nyo, istighfar. Sinabi na sa Quran. At bababain niya kayo ng ulan, tubig. At ano pa? Hindi pa tayo nagtatapos doon. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. At gagawin ng Allah na masagana sa inyo ang inyong kayamanan at pararamihin ang inyong mga anak. So kita yung benefit. Bukod sa ulan, pararamihin pa ang iyong kayamanan at ano pa? At pararamihin ang inyong mga anak. So pati sa mga hindi magkaroon ng anak, ito po ang solusyon. Istighfar. So matagal nang gusto magkaroon ng anak dyan. At hindi ko kayo tinatakot kung alam nyo lang pag may anak. Gano'ng kahirap Pero sa mga nais magkaroon ng anak dyan, matagal na hindi nagkakaroon ng anak. Ito palang sagot. Oh. At pararamihan ng inyong anak. At may mga nagsasabi din dito, paano ka magkakaroon ng anak kung wala kang asawa? Di ba? Ano yan, Mama Mary? So ibig sabihin, magkakaroon ka pa ng, yung mga single o binata, ay magkakaroon ng asawa. Diba? Kasi paano ka magkaroon ng anak kung walang asawa, walang nanay yung mga anak mo? Diba? Ikaw ba yung magdadala magbubuntis? So ibig sabihin may asawa. Diba? So kasama, posible na magkaanak ka walang asawa. So may asawa. Kaya hindi din magkaroon ng asawa. Ito ang sagot sa mga single ngayon. Mga naghahanap ng forever nila. Ito, istighfar. Sa mga naghahanap. At ano pa? At ililikha kayo ng mga hardin upang lumigaya kayo sa mga bunga at ganda nito. At igagawa kayo ng mga ilog na kayo ay iinom mula roon. At didiligan ang inyong mga pananim at paiinumin ang inyong mga inaalagaan hayop. Tignan niyo po yung benepisyo. Surah Nuh, okay? Lista niyo Surah 71 mula 10, chapter 10 at hanggang 12. Ayan, basahin niyo mamaya. Lagi yung gawin motivation yan. I-post nyo, i-share nyo. Tapos maghanap kayo ng Hisnul Muslim. Marami yan sa Islamic Center, mga libre. O kaya download nyo. Meron PDF or may application din nito. Ito din ang gumawa ng application na yun. Quran Tagalog ay meron din silang Tagalog nito sa application. So ganun kahalaga ang pag-istighfar, ang araw-araw na paghingi ng kapatawaran sa Allah. At marami pa yung verse sa Quran nagsasabi patungkol sa istighfar at sa pag-alala din sa Allah. At itong pag-aalala din sa Allah, mga istighfar o ang mga adhkar, nagpapalakas din ng katawan. Alam natin yung isang story, medyo mahaba to, pero kay Fatima, yung anak ng Propeta SAW, na babae yung siya ay napapagod na sa gawain nilang bahay or maggiling ng arena. So lumapit siya sa Propeta SAW, baka matulungan siya, mabigyan ng katulong. At binigyan sa kanya itong advice na magsabi lang siya ng Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahu Akbar ng 33 times o 34 times. At magiging ito ay mas enough sa kanya. At pwede mo alalahanin ng Allah na nakaupo, nakahiga, or kahit nakatalikid. Walang problema. So, sa Surah Imran, ito, verse 191. So, ang buhay ng isang Muslim, paano yung naging 24 hours siya sumasamba sa Allah? Dahil sa gagawain niya ay lahat para sa Allah. Yung pagtulog niya, para magkaroon siya lakas, masamba niya Allah. Pati pagkain mo, pag-intention mo, para lumakas ka, masagawa mo ang pinag-uutos ng Allah, makapag-aral ka mabuti o makapag-ibada ka, lahat yun ay reward sa iyo. At lalo na itong pag-alala sa Allah ng umaga at gabi. Bukod pa sa mga adhkar, mababasa yung mga dua na sinasabi bago pumasok ng banyo, bago pagkagising, bago pumunta sa masjid, bago pumunta sa bahay, pagpasok sa bahay, paglabas ng bahay, ay meron naman tayong mga adhkar sa umaga na binabasa at bago din sa gabi. Pagkatapos ng asr o bago dumilim o pagdating ng bago magmaghrib. So marami yan. Mahanap nyo din yan minsan doon sa, alam nyo yung pink na tafsir ng Quran. Ito pong pink na tafsir. Meron po to sa pinakadulo. Sa pinaka last page. Mahanap nyo po yun. Marami siya na naka-transliteration para sa mga hindi pa marunong magbasa ng Quran. Arabic. Ako po nagsimula yung bata ko. Dito ko din nahanap yun. Dito sa pinakadulong page. Hanapin nyo. Ay may naka-transliteration doon. At sunod-sunod lahat yun ay na-memorize ko that time. So alhamdulillah, pansin din ng ibang tao sa dami kong problema noon yung high school na pinagdadaanan sa Broken Fire, whatever. Tinatanong nila yung story ko na sila mismo parang nahihirapan doon sa kondisyon ko o sa problema ko. Pero sabi nila, hindi namin nakikita sa iyo or napapansin sa iyo
na nabibigatan ka sa problema mo. Di ko alam, maaaring dahil doon. Palagi ako nag-a-adhkar bago pumasok. Alam mo yung mga high school days, di ba? Matagal ka sa gym, katunga nga sa bintana. Then yun ang basahin mo. Adhkar. So istighfar kahit mahigit 100. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah. Ang propeta mismo sa Sahih Muslim, inulat na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I ask Allah for forgiveness. Hinihingin ko sa Allah ng kapatawaran, mahigit forgiveness 100 times a day. Halos 100 kada isang araw. At dito din sa Abu Dawud, na inulat din ni Umar, sabi niya, sila ay minsan nagbibilang. Kapag si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaupo, nakikita lang, sinasabi niya ito ay 100 na beses. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal tawwabur rahim. Baga patawarin mo ako, ya Allah. Panginoon ko, patawarin mo ako. At tanggapin mo ang aking hingi ng tawad. Ito ay malapit sa kaulugan lang. Translate ko lang dito. Ikaw ang pinakamaawain. So ito ay Sahih Albani. So ito ay sa Islam Q&A mula kay Sheikh Saleh Al-Munajjid. Sinerch ko yung patungkol sa istighfar. At may mga shinare siya dito. Doon naman sa mga hindi pa nangyayari yung kanilang hinihingi, bakit hindi tinatanggap ng Allah ang ating dua? Meron din sagot dyan si Sheikh kanina nabasa. So kailangan lang pagtitiis. Okay? Speaking of pagtitiis, may naalala akong story. Pero hindi ko pa nahanap saan yun mababasa. Pero palagi ko narinig sa mga authentic na Sheikh na kwento nila mula kay Imam Ahmad bin Hanbal, isang scholar, yung pang-apat na madhab na scholar natin noon dito sa total scholar pa rin natin ngayon. Pero I mean noon na nabubuhay pa dito sa Saudi Arabia. So si Imam Ahmad bin Hanbal noon panahon, kilala siya sa lahat ng Muslim. Kilala siya sa lahat ng mga Muslims. Sikat siya, kumbaga. Pero alam mo yung panahon noon, walang Facebook, walang Instagram, walang social media, walang YouTube. So walang video, walang picture, walang camera. Sikat lang siya, kilala siya sa pangalan, Imam Ahmad bin Hanbal. Karamihan hindi siya kilala sa itsura. Tignan nyo, ito yung talagang kasikatan na ibibigay ng Allah, yung kilala ka ng mga nilikha niya kahit pangalan. Kung anong kaalaman ang nabenepisyo mo sa kanila. Kung anong kaalaman ng Islam ang na-share mo sa kanila. Kumpara sa mga ngayon na sikat lang sa video o whatever, di ba? Hindi sisikat ang isang taong kahit walang kwenta. Kahit yung Muslim na walang ginagawa na nagbablog or walang kwenta pero sumisikat dahil lang sa video, di ba? Nakikita lang siya. Pero kung wala yan, kilala ba siya? Masisikat ba yan? Kung wala ang social media, makikilala ba yung ganung tao? Di ba? Noon panahon, tignan nyo paano kilala si Ahmad bin Hanbal. Kahit yung mga propeta, si Prophet Muhammad. Walang Instagram, walang YouTube. Pero ilan ang followers niya hanggang ngayon? 2 billion Muslims ang followers ng propeta. Ngayon, panahon natin, paano pa kaya noon? Nasaan ang Facebook niya? Paano siya ma-follow? May nakakita ba sa kanya? Wala, di ba? Ito yung bibigay ng Allah na talagang hindi ka kasikatan dito lang sa mundo, pati sa mga anghel, sa kabilang buhay. At yun yung hinahangad natin. Sikat ka sa mga anghel ng Allah. Sikat ka sa kabilang buhay na anong ginagawa mong kagandahan sa mundo. Na ikaw ay makakatanggap ng magandang balita, inshallah, sa kabilang buhay. Di ba? Yun ang hindi malalaos. Kumpara dito sa mundo, ang kasikatan sa mundo ay may katapusan din. Ang artista nga nalalaos nga di ba? Maraming artista na medyo nalaos din, naghirap pa. Hindi na sila nakikilala. Di ba? Dati lang silang sikat. So pagdating sa story ng Imam Ahmad, siya ay nagbiyahe papunta sa isang lugar na kung saan hindi na mauso hotel noon, so walang tutuluyan na bahay. So nag-stay siya sa masjid. Sa pag-stay niya sa masjid, may mga nagbabantay. So tapos na yung sala ng Isha. At hindi siya pwede mag-stay doon, no? Hindi siya pinayagan ng nagbabantay o haris. So pinaalis siya sa masjid. Kasi hindi siya kilala na siya si Imam Ahmad bin Hanbal. Tignan nyo ang mga scholar natin. Isa pang maraming aral makukuha doon at napansin ko. Kung gaano mapagkumaba ang mga scholar natin. Pwede naman niya sabihin, ako si Imam Ahmad o si Imam Ahmad bin Hanbal. Sa sobrang magugulat na, ikaw pala si Imam Ahmad na kinikwento nila. Ya Sheikh, malaking scholar. Pero ganun pa man, hindi niya ginamit. Hindi niya pinagyabang. Hindi niya sinabi, kilala mo ako si Imam Ahmad, tapos pinapalis mo ako sa masjid ngayon. Hindi niya sinabi yun. Tignan niyo yung mga scholar natin noon, gaano mapagkumaba. Down to earth, di ba? Aral sana to sa mga talibul ilm, sa mga nag-aaral, na kuha tayo ng pag-uugali sa ating mga scholar, gaano sila mapagkumbaba. So, nung ginawa niya yung Imam Ahmad, umalis, hindi na niya pinaglaban pa o pinagyabang na siya si Imam Ahmad na kilalang scholar. Kasi hindi nga siya kilala sa muka, sa pangalan lang. So, walang mapagtutulugan na sa kalsada, ngayon may nakita sa kanya na isang bakery, na siguro nakitaan siya ng mukhang mabait naman tao to, mabuting tao. Bakit? Anong ginagawa ito sa labas? Alam mo mga bakery, kadalasan hindi natutulog sa gabi o nagpupuyat o madaling araw gising dahil gumagawa nga ng tinapay. So pinatuloy muna siya ng baker nung gumagawa ng tinapay.
Ngayon, napansin ni Imam Ahmad na itong gumagawa ng tinapay, itong baker, ano yung baker sa Tagalog? Habang nagbe-bake itong tao na ito, gumagawa ng tinapay. Sa bawat paggawa niya ng tinapay, o nagbe-bake siya, o nagluluto, o ay panay sabi niya, Astaghfirullah. Astaghfirullah lazim, astaghfirullah. Panay istighfar niya sa paggawa niya ng tinapay. Panadero, yan. Jazakallah khair. So itong panadero na ito, sa bawat paggawa niya ng tinapay o gawa niya ng kilos niyang action, ay istighfar siya ng istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nagtaka si Imam Ahmad at nilapitan niya, tinanong niya, napansin ko lang sa bawat kilos mo, ganito, nag-istighfar ka. May mga dua ka ba na hindi natanggap? Or anong benepisyo nito sa'yo? Parang curious eh. Anong kagandahan nito sa'yo na idudulot? Benepisyo niya sa'yo sa pag-istighfar sa bawat kilos mo, sa paggawa ng tinapay pa. Habang nagtatrabaho siya, inaalala niya ang Allah, imagine. Sabi yung panadero, yung baker, ay lahat ng dua ko natatanggap. Ang benepisyo nakikita niya sa pag-istighfar niya, ang lahat ng hinihingi niya sa Allah ay natatanggap. Gandang balita ba 'yon? Pero isa lang hindi pa natatanggap. Meron isang dua na hindi natatanggap. Sa lahat na natatanggap na panalangin niya, ay meron isang panalangin na hindi pa natatanggap. Yun lang sabi niya. Ano ba yung hindi pa natatanggap? Sabi niya, ang mamit ko itong sikat na sinasabing Imam Ahmad. Ang mamit ko itong sikat na sinasabing Imam Ahmad na scholar natin. Nagulat si Imam Ahmad at dahil pala doon sa iyo, sa istighfar mo, sa dua mo, dahil sa panalangin mo na tinanggap ng Allah, kaya pala ako napalabas sa aking lugar na nagbiyahe papunta dito sa inyo. At kaya pala ako nahila mula sa masjid na hindi ako napatuloy sa masjid ng Allah, sa bahay ng Allah. At dito ako napadpad sa iyo dahil sa panalangin, dahil sa benepisyo ng pag-istighfar mo, paghingi mo ng tawad sa Allah. So kita niyo po kung paano matanggap ang ating panalangin sa pag-istighfar. Yan din ang advice na sinasabi sa akin ng mga sheikh, yung nangyayari sa Palestine, sa Gaza, ganyan. Idaan mo lang sa istighfar, mga pamilya mo doon. Lahat kayo, mga pamilya, mag-istighfar lang kayo araw-araw. Alam niyo yung mga electronic na ganon? Nasaan na yun? Nandito lang yung kagabi. Yan, tuloy-tuloy nyo lang. Kahit 1,000, ganon. Huwag nyo ilimit. Huwag 100 lang. Damihan nyo. Sabi nga yan, pwede 10,000 sa isang araw. Sabi nga, 5,000 istighfar sa'yo, 5,000 sa asawa mo. Istighfar kayo lagi. Hingi kayo ng tawad sa Allah. Araw-araw, maya-maya. Basain mo yung libibig mo, laway mo, dila mo, pagalawin mo lagi sa pag-alala sa Allah. At sino man mamatay sa ganun, sa pag-alala sa Kanya, ay maaaring pumasok sa paraiso. So, bukod sa mga kinakabisado natin sa Hisnul Muslim, mga sinasabi bago pumasok sa banyo, at paglabas mo naman, gufranaka, bago ka matulog, bago paggising mo, subhanalladhi, alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Tapos intindihin mo din yung meaning. Para makabisado nyo to, yung mga bago dyan, share ko sa inyo yung ginagawa ko yung bata ko. Lahat ito, sinusulat ko sa papel. Or pwede nyo i-print. Social naman ngayon, may mga printer siguro o ano. Or isulat nyo. Isulat nyo isang dua muna, kahit yung transliteration or sa Arabic niya. Huwag nyo lang idikit sa loob ng banyo o ganun. Tapos ilagay nyo yung meaning din, yung translation. Tapos idikit nyo. Kung paglalabas ka sa bahay, yung dua na sinasabi sa labas ng bahay, idikit mo sa tabi ng pinto. Para tuwing lalabas ka habang nagsusot ka ng sapatos, maaalala mo, Bismillah tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Okay. Yung pala yun. Tambol. So yung pala yung paglabas. Maaalala mo habang sisibis ka ng sapatos. Pagpasok mo naman, ganun din. Nakasulat naman sa baba, Alhamdulillah, Bismillah walajna, Bismillah kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. So yung pagpasok naman, yung duha. So maaalala mo yun. Yung paggising mo, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Sulat mo yun. Transliteration niya, o in Arabic din niya, lagyan mo din ng vowels para mabasa mo maayos. Lagyan mo yung translation niya, anong meaning, dikit mo sa tabi ng pader mo, or sa isang lugar lang na mababasa mo paggising mo, at mamemorize mo yun, hanggat hindi mo na kailangan yun. At hindi lang ikaw nagbe-beneficyo, lahat na nasa bahay. Mga bata, pag nakikita, babasahin nila, ito pala yung binabasa pagpasok sa ganito, paglabas sa ganyan. Hanggat sa makabisado nila yun. Hanggat sa hindi nyo na kailangan papel, balang araw. Lahat na kayo, mga pamilya nyo, doon na, isang buwan, sigurado, inshallah, makabisado yun. Ganun ko siya nakabisado, lahat yung mga dua para hindi ka malito. Idea lang para makabisado nyo. At imagine mo yung sinasabi mong dua. Sinong pwede magsabi mo ano yung meaning na sinasabi paggising sa umaga? Alam mo ba, kung kailan ka namatay? Kanina lang, paggising mo. Ano bang sinasabi mo paggising mo sa umaga? Ano yung dua na meaning na yun? Diba? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sa malapit na kahulugan, nagpapasalamat ka sa Allah ang nagbigay sa iyo ng buhay pagkatapos mo ano? Managinip na masarap o ano? Pagkatapos mong mamatay.
ahyana ba'da ma amata. Pagkatapos mo mamatay. Ibig sabihin, ang pagtulog ay kapatid ng kamatayan. Ang pagtulog ay kamatayan. Kanina lang, patay ka. Nabuhay ka. Binalik lang kaluluwa mo at binigyan ka ng pag-asa ng Allah. Na mamuhay ulit ngayon. Bakit? Anong dahilan? Alam mo, mas sigurado pa ang kamatayan kaysa sa gagawin mo ngayon. Mamaya may klase kami, magbabiyahe kami after nito. Mas sigurado ang kamatayan mamaya o ngayon kaysa yung next na sala mamaya, Maghrib. Diba? Mas sigurado ang kamatayan kaysa makauwi ka ng Pinas pagkatapos mo sa abroad. O mas sigurado ang kamatayan kaysa makapag-abroad bago ka mag-abroad. Ang kamatayan surprise. Ito yung totoong surprise sa buhay. Pag sinusurprise ka sa mga regalo, ito yung tunay na surprise. Na kahit matalinong tao, hindi nga alam kailan siya kukunin bukas o mamaya. Diba? Meron bang tao matalino na kahit anong talino niya, alam niya kung kailan siya mamamatay? Ito yung surprise na hindi natin alam kailan darating. At hindi pa natin pwedeng sabihin, bata pa ako eh. Tignan mo kung ilang taon yung namamatay. Meron kagagraduate lang. Hindi ba dumating ang balita sa inyo, napapanood sa GMA? Kagagraduate lang, nagkaroon ng sakit. Yung teacher na isa na overheat, na stroke. Ang mga namamatay ngayon, hindi po minsan pa nga, yung lolo pa ang tumatagal eh. Yung mga matatanda pa po ang tumatagal. Kesa po sa mga bata o mga bata-bata o mga teenager. Sa mga may problema sa mic o whatever hindi na narinig, naka-record naman po ito, inshallah, sa Messenger of Peace Academy YouTube. Pwede nyo po mapanood. At maaari din minsan sa yung mga ibang video na ganito ay ina-upload ko din kapag magbe-beneficial inshallah sa iba. So maraming salamat sa pagnood nyo. At I think nakuha na natin yung gusto ng oras, naka 30, hindi natin namalayan, lumagpas na din tayo ng 30 minutes. At huwag niyo po kalimutan ang pag-istighfar. Sana mag-beneficyo naman tong lecture, hindi lang dito, mashallah, nag-istighfar ako ngayon habang nanonood. Tapos mamaya nakalimutan mo na. Hindi, gusto mo lahat yon, yung mga beneficyo binanggit sa Quran. Bababaan ka ng ulan, no? Alam ko sa Pilipinas, sawa na tayo sa ulan, pero isipin din natin pag natuyo, wala na. Walang palay na bubunga, walang mga prutas. Kaya minsan, huwag din natin inaaway ang ulan o minamali ito. Naiinis na naman, ay umulan na naman, di ba? Ugali ng mga hindi Muslim karamihan ganyan. So biyaya to ng Allah. Dito pag nakita yung mga Arabo pag umuulan, kahit mayaman naliligo sa labas sa sobrang tuwa nila sa ulan at nananalangin sila. So bababaan ka ng ulan, pararamihin ng iyong kayamanan. Gusto mo yumaman? Ito ang sekreto. So antay ka lang din kung hindi naman nangyayari kasi alam ng Allah din kung ano makakabuti sa iyo. Kung mahal ka ng Allah at alam niya mapapahamak sa iyo ang isang bagay, hindi niya ibibigay. Pero kung hindi kanya mahal, at wala siyang pakialam kung maligaw ka, ibibigay niya yung gusto mo, na alam niyang makakasama sa'yo. Kasi kung gusto mo pala yumaman, at ang pagiging mayaman mo, alam niya na ikaliligaw mo, no? Sabi-sabi mo lang yan, pero pag yumaman ka na, naiwan mo na ang sala, busy ka na, puro ka na chicks, ang dami mo na mga kung ano nung haram. So, hindi niya ibibigay sa'yo. Kasi mahal ka niya, gusto ka niya magabayan, malagay hanggang sa paraiso. Kaya wag ka magalit, bakit wala pa, hindi pa ako yung mayaman, bakit yun, nag-istighfar din, anyaman na. Maaring iba kayo ng, siya, maaring niya maipromise sa Allah